Sa kailaliman ng lumang estruktura, lumilipad ang napakaraming anino. Dumidikit sa malalamig na sulok. Ang aming nilalakaran, malambot at tila hinahata kami pailalim. Sa aming pagpasok, ang kanilang boses. Tila lalong lumalakas at dumarami. Ang mga malalaking kanyon at pampasabog na ginamit bilang depensa ng isla sa giyera. Ito na ang itsura ngayon. Sa loob nito, may mga boses daw na naririnig. May iingay at tila marami sila roon. Pero walang tao. Sa battery grabs makikita ang barrel ng 10-inch disappearing gun. Ginamit ito bilang panlaban sa mga barkong papalapit sa Manila Bay noong pangalawang digmaang pandaigdig. Okay, ito yung lugar kung saan nila tinatago yung batteries ng mga kanyon, no? Yung mga bala ng kanyon. Iba na yung nakatira dito. Yun yung mga yung naririnig natin yun. Yun. Okay, ito yung lugar kung saan nila tinatago yung batteries ng mga kanyon, no? Yung mga bala ng kanyon. Napansin ko na tila lumalamig ang temperatura sa loob, pati na rin ang aming nilalakaran. Mga daanan, dito, semento pa. Pero pagdating mo dito sa isang kwarto na ito, may parang maputik. Hanggang sa tila may nagmamasid sa amin. Ang kanilang anino, tila nagpaparamdam sa dilim. Ayun, oh. Ang mga boses na naririnig sa labas ng battery grabs, piniling manatili sa malalamig na pader at gusali. Kilala raw ito na mahilig manirahan sa pader ng mga libingan doon. Kaya tinawag ito na tombats, isang uri ng paniki. Ito ay kalimitan na nakikita sa mga buildings, no? mga structures na associated with human habitation. Alam ko na kung bakit sila. Kasi tignan mo yung ceiling, parang nasira sila na bakbak. Madaling kapitan niya ng mga kuko ng mga paniki so that they can roost over dun sa mga walls. Ramdam namin na marami sila dahil sa ingay ng kanilang nililikha. May mga pagaspas ng pakpak nila at yung pagpuproduce na ng sound sa bibig to echolocate yung direction kung saan sila lilipad at iilan. Echolocation ang tawag sa ingay na nililikha ng mga paniki. Ginagawa nila ito sa pamamagitan ng kanilang bibig at ilong. Bukod sa paghahanap ng direksyon, ginagamit rin nila ito sa paghahanap ng kanilang pagkain. Ang mga paniking ito, tinatawag na insect bats. These bats provide ecosystem services, no? Na especially mga services na pwede magbenepisyo ang tao. Pwede silang kumain ng mga insekto na peste sa mga pananim. No? So they can act as biocontrol or as a biological-based pesticide. They can also eat insects that can be vectors of disease. Ang ipis na ito hindi nakataka sa pag-atake ng paniki bilang kanyang hapunan. Isa raw kasi ang mga ipis sa mga insektong kinakain ng mga paniki. Kaya nitong kumain ng 1,000 hanggang 3,000 na insekto sa loob lang ng isang gabi. Habang kami ay papasok,
lalong lumalakas ang kanilang boses na tila dumarami. Yung flooring dito napakakapal nung tinatapakan natin na guano. But these are feces or dirt material, packed over the years and built over the years from one layer to another. Ito yung lugar talaga na masasabi natin kung saan sila talaga nakatira. Kasi sa kapal ng guano na meron dito, comparing it to the other areas kung saan manipis ng guano. Habang nandito na tayo sa loob, ang init sa labas, but here, inside this area, because the way it was built, yung may circulation pa rin ng hangin na dumadaan dito, hindi ka nasa-suffocate. Ang isang ito, kapit na parang takot malaglag sa pagkakasabit. Makikita rin na ang insect bats gusto umunong may distansya sa bawat isa. Halos ayaw magpalapit sa kapwa nila paniki. Paliwanag ng mga eksperto sa mga insect bats na si Dr. Philip Albiola. Di talaga sila dikit-dikit na nagro-roost, so there's always spaces between them. So it's normal for them to have aggressive behavior, especially pagka hindi nila kamag-anak or hindi nila anak. No? So it can happen to different individuals within that roost. No? Ang insect bats, gaya ng tao, kaya raw maglakad ng paatras, pababa at patagilid sa pader. Ito ay dahil sa kanilang mga pakpak at paa ay nakadesenyo para maging adaptable sa kanilang roosting site. Ibig sabihin, ang mga insect bats sa battery grubs ay natutong makiayon sa istruktura nito. Ito yung butas-butas ng mga tama ng bala. Pati sa taas. Paglabas namin sa lugar ng mga paniki, makikita ang isang bahagi ng battery grubs. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.